Magandang araw mga kakwentuhan! Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin nang pakinggan ang kwentong pinamagatang Blessing in Disguise. Totoo nga bang ang mali ay mali at ang tama ay tama? Na ang mga bagay na mali ay kahit kailan hindi na pwedeng itama? Sa ating mundo, masama ang magsinungaling. Anumang dahilan ang meron ka, mabuti man ito o maganda. Ika nga ng iilan, you cannot correct one lie with also a lie. Ngunit paano kung ito ay pagsisinungaling para mapabuti ang isang bagay? Or what we called white lies. Is it acceptable? Will it change a thing? Si Yesha ay isang babaeng galing sa hirap. Ang ina nito ay isang sugarol at ang ama naman nito ay isang lasinggero. Ngunit ganun pa man, mahal na mahal nito ang kanyang mga magulang. Sapagkat kahit na madalas ang mga itong mag-away at magsigawan, naiintindihan ni Yesha na ito'y dahil lamang sa sila'y kapos sa buhay. Alam naman nating lahat na kapag maraming problema ang isang tao ay mas iritado ito dahil sa dami ng iniisip na pwedeng gawin para magkapera. Kaya ikaw, Sasha, pag-igihan mo yung pag-aaral mo. Wag mong sasayangin yung pag-aaral na libre sa'yo ng school. Para sa susunod meron na akong flight attendant na anak. Wika ng kanyang ama, sabay lagok ng isang boteng gin na may kalamansi. Ganun pa man ay hindi nasama ni Yesha ang sinabi ng ama. Pagkus ay na-excite pa ito sa inaasahan ng kanyang ama. Aba, syempre naman tay. Ako pa po ba? Ako na to Tsaka, pangarap ko po talaga na maahon kayo sa hirap. Hindi man tayo ganun kahirap, mas maganda na hong makaahon. Dagdag wika pa ni Yesha habang tumatawa-tawa pa sa ama. Abay, baka hanggang salita ka lang ha. Ikaw talagang isusugal ko sa tongits pag nalaman kong nabuntis ka na kung sinong Punsyo Pilato. Banta pa ng kanyang ina. Na tinutok pa ang kutsilyo sa kanya mula sa malayo. Naghihiwa kasi ito ng patola para sa uulamin nilang sardinas na may patola. Aba nay, makakaasa ka ho. Sa sobrang daming gawain sa school tingin mo ho ba may oras pa ako magka-boyfriend? Ay naku nanay, maganda lang ho ako pero hindi ako malandi. Mahabang litanya ni Yesha sa kanyang ina. Niyakap naman ito ng ama na may alak ang hininga at namumula pa ang katawan sa kalasingan. Yan ang anak ko, maganda, pero hindi tutulad sa labas na maagang mag-aasawa. Beauty and brains, ika nga nila. Proud na sambit ng kanyang ama, sabay yakap sa kanya. Itay, maligo ka po, ang baho mo na. Saway ni Yesha sa ama. Lalo namang hinigpitan ng ama ang yakap at ipinaamoy pa ang kilikili nito sa kanya at umakto pang nasusuka sa amoy nito. Maya-maya pa ay may kumatok sa kanilang bukas na pinto. Tao po! Nang marinig ang boses ni Aling Jessica ay agad na nagtago ang kanyang ina at binitawan ang hawak na patola. Pay! Kahit anong tago mo! Nakita na kita. Inis na wika ni Aling Jessica. Ano? Kailan ka magbabayad? Kailangan ko na yung pera. Dagdag pa ng kanyang pinagkautangan. Wala po si inay dito. Pagsisinungaling ni Yesha para pagtakpan ang kasinungalingan ng ina. Ikaw Berto, bayaran mo utang ng asawa mo. Diyos ko naman, nagmamakaawa pa ba ako sa inyo? Inis pang dagdag ni Aling Jessica.
2 buwan na kasi ang utang nitong 4,000. Ngunit ni piso ay hindi pa rin nababayaran. Sa susunod, makakabayad na kami. Pagpasensyahan mo na muna, Mare, at kami hirap na hirap rin sa buhay. Tatawa-tawa pang wika ng ama ni Yesha. Dala na rin kasi ng kalasingan ay hindi ito makakausap ng seryoso. Nako, gas-gas na yan. Ilang linggo na kayo nangangako. Hanggang ngayon wala pa rin. Sagot naman ni Aling Jessica. Oo basta ngayon nasahan mo meron na talaga. Ito naman, parang hindi naman tayo magkumarin yan. Yesha, mag-bless ka sa ninang mo. Wika ng kanyang ama. Agad-agad namang lumapit si Yesha kay Aling Jessica. Kahit hindi niya alam na ninang niya pala ito. O sige, asahan ko yan Kapag sa sunod na linggo wala pa rin, magpapabarangay na ako. Wika ni Aling Jessica nang may pagbabanta, sabay alis sa kanilang pinto. Nagtataka namang natanong ni Yesha sa ama. Tay, di ba wala naman akong binyag? Muling tumawa ang ama sabay sabing, ay oo nga no, bakit nag-bless ka? Nagtataka ring isip ng ama. Akala ko tatay mo lang lasing, ikaw din pala siya. Pasikreto ka bang umiinom? Mag-ama talaga kayong may baltik. Umiiling-iling na lamang nasambit ng kanyang ina. Sabay tayo at niluto ang ulam. Kinabukasan, araw ng linggo ay nagsasampay si Yesha ng kanyang mga uniforme. 3 beses lamang ang pasok nito sa isang linggo. Tuwing Monday, Wednesday at Friday. Palagi namang may pasobra ang allowance nito na bigay ng gobyerno. Tay! Buksan mo to! Punyeta ka! Di ka talaga marunong magbayad ng utang Sigaw ni Aling Ising, ang garantor sa utang nito sa lending. Nanlalaki ang mga mata namang nakadungaw si Yesha sa kanilang tagpi-tagping second floor. Hawak-hawak pa ang panungkit. Hoy Shasha! Ilabas mo nga yung nanay mo at baka pasukin ko itong bahay nyo. Galit na wika ni Aling Ising nang may pambabanta kay Yesha. Inis naman nitong tinignan ni Yesha. Bagamat mabait si Yesha ay ayaw nitong minamaliit at pinagbabantaan sila. Di pasukin nyo ho! Hindi naman ho sa inyo nagkautang si nanay kung makakudaho kayo parang kayo may-ari ng pera. Hindi po ba kayo nagkaroon ng for the past kahit minsan? Aba, talaga sumasagot ka pa Naturingan kang nag-aaral pero wala kang modo. Namumula sa galit na wika ni Aling Ising habang nagtuturo pa sa itaas kung nasaan si Yesha. May modo ho ako. Sabi ko nga, ho, diba? Pang-iinis pang lalo ni Yesha sa kanyang kapitbahay. Inis namang umalis si Aling Ising kasama pa ang mga tsismosang alagad nito. Pumasok naman si Yesha sa loob at napabuntong hininga na lamang. Inumaga na kasi ang ina nito sa pagsusugal para makabili ng bigas. Bigyan niya man ito ng pera ay hindi nito tinatanggap dahil lagi nitong sinasabi ay para yun sa kanyang pag-aaral. Kaya naman anumang ingay ng tao sa labas ay tulog mantika ito. Samantalang ang kanya namang ama ay nasa trabaho at pumasok ng construction kasama ang kumpare nito. Inilibot ni Yesha ang paningin sa kanilang bahay. Tagpi-tagping bubong, gabundok na damit na nakalagay sa karton at mga kortinang nagsisilbing division ng sala, kwarto, kusina at banyo. Pagkalipas ng ilang buwan ay nakulong ang ina ni Yesha. Nagkasundo kasi ang mga pinagkautangan nito na magreklamo. Sa patong-patong kasing utang nito na halos ilang taon na at lumaki na rin ng lumaki kakatubo ay umabot na ng milyon na imposibleng kanilang mabayaran. Nagawa ring huminto ni Yesha sa pag-aaral at magtrabaho na lamang bilang isang waitress. Nang hindi sapat ay nag-Shopee rider din ito na kumikita ng 1,000 mahigit depende sa deliver mo.
Ngunit dahil babae si Yesha ay delikado ito para sa kanya. Sinubukan rin itong mag-sales lady. Ang kaso ay commission-based lamang ito at hindi ganoon kalaki. Katagalan rin ay nagkasakit ang ama ni Yesha. Sa bato kakainom ng alak. Hindi man nila minasama ang pag-inom nito ng alak para mabawasan ang problemang dinadala nito, ay masama naman ito para sa katawan ng kanyang ama. Dahil sa kakapusan, kung ano-ano ng trabaho ang pinasok ni Yesha. Kahit ang pagkapit sa patalim ay nagawa na rin ito. Mapagamot lamang ang kanyang ama. Kaso nga lang, sadyang mahal ang bayad sa opera sapagkat malaki na ang damage sa kidney nito. Itong si siya nga dating flight attendant. Ngayon, tambay na rin. Wika pa ng isa sa kanyang mga barkadang kainuman. Maya-maya lamang ay lumapit ang kaibigan nitong si Chukoy sa kanya. Hindi naman na iyon iba, sapagkat mula nang matuto siyang magnakaw at mang-hold up ay ito na ang kanyang mga kasama. Ngunit kahit na ganoon ay hindi pinasok nito ang pagbebenta ng laman. Ano, game ka? Tanong ni Chukoy kay Yesha na may namumula pang mga mata. Mga adik kasi ito at madalas ang paggamit ng marijuana. Uso kasi sa kanilang lugar at lalo na ay nasa squatters area sila kung saan talamak ang illegal na gawain. Ang droga at mga hindi pangkaraniwan sa labas. Hindi rin ito tinangkang pasukin ng mga pulis sa takot na sila'y kuyugin ng mga taong bayan. Dikit-dikit kasi ang mga bahay dito na naging dahilan para madaling makatakas ang kung sino mang masamang loob ang hinahabol. Kinagabihan, habang nagsusuot ng itim na bonnet at damit si Yesha ay napaharap ito sa salamin. Hindi man niya gusto ang kanyang ginagawa, ngunit wala na siyang ibang paraan para mapadali ang pagpapaopera sa kanyang ama na nakatenga sa ospital kasama ang kanyang tita sa side nito. Napagkasunduan kasi nila ni Chukoy na 60-40 ang hatian sa mga makakamkam na yaman ng matandang mag-isang nakatira sa isang mansyon sa subdivision malapit sa kanila. Ang usap-usapan ay dati itong may-ari ng kumpanyang na bankrupt. Kaya ngayon ay wala na itong tauhan sa bahay. Kaya naman madali lamang itong pasukin ng kung sinong masamang loob. Bagamat madalas na itong gawin ni Yesha ay hindi pa rin ito veterano sa gantong bagay. Minsan pa nga nitong nalalaglag ang gamit ng DVD ng taga kalapit bahay na imbis maibenta ng mahal ay naging 20 pesos na lang dahil sira ito. Dahan-dahang umakyat si Yesha sa bakuran ng matanda. Sa labas pa lamang matatanaw mo na ang ganda ng loob nito. Tulad ng ibang mayayaman, imbis na pader ay salamin na transparent ang nagsilbing pader nito. May aso rin itong malalaki, pero mga nasa kulungan at animoy pagod na pagod sa sobrang himbing ng tulog. Pagkaakyat ni Yesha, natagpuan nito ang maraming kwarto. Inisa-isa niya ito at nilimas ang laman. Bawat kwarto ay may larawan ng iba't ibang tao. Nasa tansya ni Yesha ay mga anak ng matanda. Nang sa huli ay master's bedroom sa laki ng espasyo. Sa tingin ni Yesha ay dito natutulog ang matanda. Dahan-dahang binuksan ni Yesha ang seradura ng pinto. Dito sa kanya tumambad ang matandang hindi makahinga at pilit iniaabot ang kanyang gamot sa lamesa. Sa sobrang taranta ni Yesha at sa awa sa matanda ay nakalimutan nito ang kanyang pakay at mga bitbit. Agad nitong binitawan ang lahat ng alahas na nakuha at tinulungan ang matandang maabot ang gamot. Binigyan niya rin ito ng tubig na nasa tabi lamang ng study table nito. "Lo, inom po kayo.
May nebulizer po ba kayo? Tarantang tanong ni Yesha sa matanda. Tinuro naman ng matanda ang drawer at doon nakita ang nebulizer na madalas gamitin nito. Sa tansya ng dalaga ay 75 years old na ang matanda. Ang nakakapagtaka lang ay bakit mag-isa na lamang ito sa kanyang bahay. Maya-maya lamang ay okay na ang matanda. Salamat, iha. Saglit, bakit ka nandirito? Nagtatakang tanong ng matanda. Sino ka? Dagdag pa nito, pilit inaaninag ang babae sa kanyang harapan. Nanlalaki naman ang mga mata ni Yesha nang ma-realize ang sinabi ng matanda. Paglingon sa sahig ay kitang-kita ang iba't ibang uri ng alahas na kanyang ninakaw sa bawat kwarto ng bahay nito. Bigla namang tumawa ang matanda at sabing, "Blessing in disguise." Hindi pa man tapos ang matanda ay agad nang yumuko si Yesha. Nagmamakaawang wag siyang ipapakulong nito. Bagamat magnanakaw si Yesha at natutong mangtakbo ng hindi niya gamit, ay hindi pa rin ito kayang manakit ng taong kanilang nanakawan. Pasensya na po, wag niyo po akong ipakulong. Kailangan ko lang po talaga ng pang-opera sa tatay ko at pagpiyansa sa nanay kong matagal na pong nakakulong. O sige, hindi kita ipapakulong, ipaparadyo at newspaper sa isang kondisyon. Wika ng matanda. Anong kondisyon po? Nagtatakang wika naman ni Yesha. Dito ka magtatrabaho sa mansyon ko. Ikaw lang mag-isa. At kapag nalaman kong isang beses ay nagnakaw ka ulit, hindi lang kita ipapakulong, ipapasalvage pa kita. Pagbabanta pa ng matanda kay Yesha. Agad namang tumango si Yesha sapagkat huling-huli na siya sa akto. Lumipas ang ilang buwan ay nanatiling naninilbihan si Yesha sa matanda. Hindi lamang paglilinis ng bahay ang ginawa nito, kundi personal maid na rin sa matandang may sakit. Ilang buwan lamang ang itinagal nito dahil sa katandaan talaga namang nagpaluha sa mga mata ni Yesha. Naging parte na kasi ito ng kanyang buhay na kung ituring niyang ito ay sarili niyang lolo na kahit kailan ay hindi niya na-meet sapagkat maagang pumanaw ang mga ito. Balak na sanang umalis sa pagsisilbi sa mansyon ngayong wala na ang matanda. Ngunit mismong ang lawyer nito ay siyang pinagbawalan si Yeshang umalis. Pinakinggan niya lamang ito hanggang sa mabanggit nito na siya ay magmamana ng kumpanya at ari-arian ng matanda. Galit at inis naman ang naramdaman ng mga tunay na anak nito. Bagamat maraming anak ang matanda, ay lahat ito'y nagsialisan na. Iniwan ang kaawa-awang lolo. Pagkalipas ng mahabang panahon, sa gitna man ng mga away at hindi pagkakaintindihan, ay nakapagtapos ng pag-aaral si Yesha. Ngayong si Yesha na ang nagmamanage ng kumpanya, ay masaya ang mga tauhan nito. Dati kasi ay maikli ang coffee break ng bawat department sa kanyang kumpanya. Napa-opera na rin ang kanyang ama at napalaya ang kanyang ina, na ngayon ay sa kanya na rin nakatira. Sa mansyon na pamana ng kanyang lolo-lolohan. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.